Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. RH 5:19. Nagbabalik na ang Energy Power! Hatid na Amoy Peace Power! Welcome back sa ating programa ang Energy Power kasama ng Aboy Teas Power at ng Department of Energy. Eto na, kasama na natin. Yes, ito na, kasama na natin. Via Zoom. Via Zoom, si Sir Fermin De Leon, ang Head ng Marketing and Communications ng Davao Light and Power Company. Pag-usapan natin yung napakagandang proyekto nila. Yung Aurora PH na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ng mga estudyante. Yan. Ng Sherwin. Magandang hapon po, Sir Fermin. Magandang hapon, Sir Sherwin, at magandang hapon din sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. Salamat po for giving us this opportunity to share one of our projects para sa mga off-grid communities po. Opo, ano po ba yung itong tinatawag nyo na Aurora PH at paano po ito nakakatulong sa mga estudyante at mga guro na nasa mga last mile school na kung tawagin? Ang Aurora PH po ay proyekto ng Davao Light and Power Company. Isa po kaming power distribution utility na dito nag-ooperate sa Davao City, municipalities of Carmen, Duhalin, Santo Tomas, including Panabo City po sa Davao del Norte. Kasama po natin dito, isa po kaming Aboy Teas Power na subsidiary. No? This is also in partnership with our social development arm, Aboy Teas Foundation, Inc. Ang layunin po namin is para magdala ng kuryente at internet sa mga liblib na paralan. Nakakatulong ito sa paglagay ng solar power, pagbigay ng internet learning devices at pagsasanay ng mga guro para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa malalayong lugar po. Particular, Sir Fermin, ano po yung, of course, nakabitan na ng kuryente, pero particular po, ano yung pinakatulong na naihatid ng Aurora PH dyan po sa Davao? Sa Davao po, particularly yung area kung saan kami naglagay ng mga facilities, no? O binigyan natin ng tulong sa yung mga off-grid communities. Particularly sa Maliparilog district ng Davao City. Naghatid ang Aurora PH ng konkretong tulong sa mga liblib na paaralan tulad ng Kabangbang Elementary School, Lapinig Elementary School sa pamamagitan ng paglagay ng 5 kilowatt na solar power system na may kasama naman pong battery storage. At pagbibigay ng Starlink no, na internet. Dahil dito, nagkaroon sila ng kuryente at maayos na koneksyon
connection, no? At sa para lang na dating walang access sa teknolohiya. So parang kaya first time na nakakonect sila sa outside world, tama ba? Yes po. Yes po. Oho. Dahil dito, mas makulay at engaging at epektibo yung pagtuturo. Sa kabuuan po, yung Aurora PH nagdulot ng mas ligtas, mas moderno at mas maayos na kapaligiran para sa pag-aaral at pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga guro at mga young learners natin young learners natin sa malalayong lugar or malalayong communities. Alam mo, napakaganda, nakaka-amaze po Sir Fermin, ano? Kasi yung isang bata na parang wala siyang idea na, wow, may Anong itsura sa labas? Oo. nag-i-exist pala to. Tapos nakakatuwa po yung kwento na yung unang beses po, yung kwento ng mga bata pala dyan, na unang beses nila nakapanood ng TV at first time nilang makakita din ng apple. Yung Wow. apple na, yung prutas. Talaga? Oo. Kasi di ba parang nakaka-amaze. Ayan. Ito yung video na yan. Ayan, no? Ito yun eh. O, di ba, nakaka-touch yung gano'n, parang nakaka-melt ng puso na makita na for the first time, napanood nila yung ganito. Speechless ako. Totoo yan, ma'am, no? Opo. Totoo yan, no? Kasi before, minsan sa libro mo na nakikita, drawing lang, minsan picture mo lang nakikita. Iba Opo. din yung nakikita mo using the internet, no? Kasi medyo may mas maganda, maganda yung presentation, mas maganda yung yung visual learning ba? Opo. Meron better appreciation doon sa isang bagay. Lalo na yung pinakita namin yung apple, sabi na first time naman nakakita nito. First time namin, hindi naman first time, nakita sila ng picture ng apple or even sa TV. But nung binigyan namin sila ng totoong apple, uy, ito pala yung totoong apple. Ibang-iba, no? Ibang-iba. And hindi lang ganon, but mismo naamoy nila, nalalasahan nila. So, ayun, no, yung konsepto na aralin na yung sinasabi ng abstract, medyo dito nagiging totoo Opo, at relatable na Yes. nila. Sir Edelio, nakita ko yung yung video na pinadala nyo sa amin. Nakakamangha na yung mga bata manghang-mangha nung makita yung mansanas. Yung apple. Basta mangha ako na may mga bata pa na hindi talaga nakakakita pa ng apple sa personal. apple sa totoong buhay. Actual apple. Oo. Na kung hindi nyo pa ginawa ng paraan na marating at maabot itong mga komunidad na ito, hindi nyo makikita kung ano yung mga pagbabago doon sa motivational level ng mga estudyante. Kayo po, Sir Edelion, sa level po ninyo, ano po yung mga nakikita nyo pa po na maaring makatulong na doon sa method of motivation, Tsaka doon sa teaching. pagtuturo sa mga estudyante, lalo na't may kuryente na nararating sa tulong ng Davao Light? Tama po yun, no? Ay, even sinabi na kanina ni Yusek Garma, importante na bigyan natin ng opportunity na makonect natin not only sa grid, no? Or kasi in this case kasi off-grid community sila, so mahirap abutin yung lugar. Nakita nyo kanina sa video, kailangan tumawid ng river, no? Ay, minsan isang river system at 2 beses mo tatawirin. So yun if you provide opportunities, bigyan natin ng mga ganitong paraan, technology, you give them, parang i-energize natin yung lugar, i-energize natin yung community, i-energize natin yung tinatawag natin na last mile school. Nagkakaroon kasi ng, lalo na sa learning process na bata, nagkakaroon ng excitement. No? Mas active sila sa klase dahil nakikita nila yung leksyon, hindi lang naririnig. Tumataas din yung attendance rate, no? Kasi yung sabi ko nga kanina, excited sila pumasok eh. Kasi may ilaw. Even ang teachers motivated magturo dahil meron silang tool na pwedeng gamitin para maging mas engaging yung lessons nila. Alam mo, sir, mayroon kayong target na kumbaga mapailawan or 100%, itong 100 schools by end of 2025, mayroon ng kuryente, 300 by 2027. Pero alam po natin dahil nga sa pagiging malayo nitong mga lugar, aside po sa pagiging malayo, ano pa po yung mga challenges na kinakaharap po ng Davao Light para po mapailawan sila at paano naman po natin to ginagawa ng paraan para po itong mga hindrance na to ay ma-overcome at mapailawan po talaga sila 100% na. Mga challenges po, ang dami, no? Isa dito yung hirap ng logistics dahil ang paaralan nasa bundok, malalayo.
minsan walang daan. As mentioned earlier, yung iba kailangan mong tawirin, no? Yung river, isang river system lang, but 2-3 times mong tatawirin. Transport and manpower, isang constraint din yun, lalo na kapag aakyat ka matataas at malalayo na lugar. Isa pa dito, consider natin yung weather risk natin, no? Dahil minsan ulan, putik, nakaka-apekto ito sa installation at transport ng mga instrument natin na ilalagay doon. Sustainability also, isang issue din yan, challenge natin na pagtiyak na kapag na kaya na paralan, alagaan ng yung binigay natin sa kanila. So, ano pong ginagawa natin? Anong mga paraan na pwede natin gawin, no? Para medyo naman na mabawasan konti yung mga challenges natin, no? Importante dito pagkikipagtulungan talaga sa LGUs. Nasabi na din ni Suzette Garma kanina, no, na madaming nagtumutulong din sa DepEd. We know naman po na when it comes to education, I think dapat talaga hindi lang ito parang dapat hindi lang dapat totally solely rely lang on DepEd kasi dapat tayo lahat nagtutulong-tulungan. Importante dito na ang entire community magtutulong-tulungan talaga. Whether nasa private sector ka, government ka, hindi po kaya ng DepEd. Even kami naman sa private sector, may limitations po kami pagtutulong namin. Kaya importante dito, pagtutulungan, coordinate ng mga different local government units, agencies, no? For this project naman definitely with DepEd, and we need to coordinate with AFP, mga PNP, and barangays, no, local communities para makatulong po sa delivery ng project natin. For example, in our case po, sa yung na-mention ko ng mga schools kanina sa Kabambang at sa Kalapinig, medyo malalayo po yung lugar. So what we ask them is that parang, kasi hindi kami sanay alam mo naman engineer, sanay sa downtown area. So sabi naman namin, baka pwede nating magtulungan tayo, kami magsusupply. Baka pwedeng parang bayanihan concept, no? Yung mga barangay, local communities, yung mga IPs, sila yung tutulong sa atin na magdadala doon ng mga equipment natin doon sa taas or sa mga bundok. Also, no, turuan din natin yung mga guro sa mga basic maintenance kasi hindi naman yung engineers natin 24/7 nandun sa area na yun. So kailangan din natin paano yung mga basic maintenance, no? Paano ba kailangan malinisin yung solar panels? What if may konting or lumilit yung output niya? Anong bang pwede niyang gawin to ensure na babalik siya sa normal? So, pagpaplano din ng deployment especially kung kailan ba dapat natin i-install during rainy days or season na medyo during summer season, no? Baka pwede yun, mas para hindi may minimize natin din yung risk ng lahat. No? So yun po. Sir Edelion, una po nagpapasalamat kami na nandiyan kayo, na ang Aurora PH, ang Davao Light, nandiyan po para doon sa mga komunidad kagaya dyan sa Davao Region na hindi pa nararating ng pamahalaan pero ginagawa nyo po ng paraan. Sa pamamagitan po ninyo, yung mga tao na nandoon na nag-aabang sa laylayan ng mga kabayan-bayanan, magkakaroon sila ng pag-asa na makakita ng liwanag at ng solusyon doon sa malaking problema natin sa kamangmangan para ma-address natin yung edukasyon ng ating napakaliliit na mga komunidad sa mga masukal na mga probinsya at mga lalawigan. Nasa inyo pong pagkakataon sa Aurora PH, ano po ang magiging vision po ninyo para sa kanila? Mabigyan ng mga bata ng access sa modernong paraan ng pag-aaral po, no? Kahit nasa bundok, no? Walang limitasyon. Kahit nasa bundok po, pwede sila mag-aral, pwede na matutunan kung ano po yung natutunan ng mga bata or mga young learners natin, yung learners natin nandito sa mga downtown communities. Mga estudyante na maging confident, curious, exposed sa mga maraming kaalaman, no? Mas maraming kabataang IP at rural learners na magiging tech literate, handa sa mga jobs para sa future, no? Mga paaralan na kaya magbigay ng 21st century learning. Hindi limitado sa traditional na mga tools. Mga komunidad na mas empowered dahil may kuryente sila, may connectivity sila, at edukasyon na hindi hadlang ang tinatawag natin lokasyon na kahit nasa bundok sila, sabi ko nga, kahit nasa bundok sila,
pwede lang matutunan yung mga natutunan ng mga estudyante natin o mga learners natin dito sa downtown area. Alright, with that, Sir Fermin, alam mo, napakasarap pagkwentuhan yung ganito. Tsaka yung mga ganitong proyekto, kailangan nating isupport yung mga private sector na katulad po ninyo na hindi nagsasawang tumulong at di ba ginagawa yung kanilang corporate social responsibility. Nakakatuwa po. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sana po ay wag po kayong magsawa at mas marami pa pong komunidad ang matulungan po natin. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you And po. Sir Sherwin. Mabuhay po kayo dyan at God bless po sa inyong lahat. Ayun nakausap natin si Sir Fermin Idelion, Head Marketing and Communications, Davao Light and Power Company, and of course, ang Aurora PH, ang gandang proyekto yan. Grabe na ang laki ng tulong sa mga kabataan, lalo na sa mga nasa liblib na mga komunidad. Ang panalangin natin, maramdaman nyo na po kami sa mga darating na mga pagkakataon at yung napakarami pa mga efforts ng iba't ibang pinagsanib na puwersa ng pamahalaan at ng pribadong sektor para maramdaman nyo po na nandiyan yung presensya ng gobyerno. At sa ngalan po ng aming mga nakasama sa buong puwersa ng DZRH, mag-iwan muna ako ng mensahe natin ngayong linggo. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yes. Ito ay ayon kay Nelson Mandela, isa sa mga kilala na nakapagpabago ng pananaw ng mundo tungkol sa may kulay at walang kulay, na ang paniniwala ay dapat pantay. And with that, maraming salamat Ninong Sherwin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig. Until next week, bukas pa pala. Bukas. Magkarinigan tayo. Panoorin niyo po kami dito sa ating programa. Ito po ang Energy Power. Hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, ang tunay na lakas ay nasa kaalaman at sa enerhiyang maaasahan. Ngayong nalalapit na ang Energy Month, sana ay marami kang natutunan sa ating talakayan sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Kasama nyo ang Aboitiz Power at Department of Energy sa layuning makapaghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya na may layuning iangat ang bawat Pilipino. Ito ang Energy Power, hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh.